Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kung babalikan natin ng kaunti, saan po kayo at kanino kayo natutong magdasal? Kailan? Kailan kayo at kanino kayo natutong magdasal? Sige, magchismisan muna kayo dyan. Dali. Pwede naman magkwentuhan muna. Naalala nyo pa ba yung tagpong yun noon? Maswerte kayo kung nakita nyo ito sa inyong mga magulang. No? At ngayon naman, kayo na magulang na, ay ipinapasa nyo at itinuturo nyo rin sa inyong mga anak o sa inyong mga apo kung paano at bakit tayo kailangan magdasal. Pero ngayon, ano bang madalas na nilalaman ng ating panalangin? Kasi yung tanong nung isang alagad dito, no, kay Jesus, nang lumapit ito, sabi, turuan mo kaming manalangin. So paano nga ba manalangin? Paano ba tayo? So ano ba yung nakita niyong pamamaraan? Paano ba sila nagdadasal na ngayon ay tinutularan mo? Minsan kasi, kung ano yung nakasanayan mo, yun ay parang dahil nasanay ka na, yun ang tama. Ganon ang tama. Kasi tingnan niyo po, sa unang pagbasa, kasi ang pagdarasal po ay pakikipag-usap sa Diyos. Sa unang pagbasa, naririto si Jonas na para bang may tantrums. Nag-iinarte si Jonas. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano bang ikinagagalit mo? Kasi nagagalit siya dahil hindi itinuloy ng Panginoon ang paggunaw sa Ninibe. Oy, bakit ka nga nagagalit? Matutuwa ka ba kapag ginunaw ang Ninibe? Matutuwa ka ba kapag may nangyaring masama sa kapwa mo? Anong ikinagagalit mo? Bakit gano'n nung nagkaroon ng puno, natuwa ka? Nung mamatay ang puno, nalungkot ka? Tapos magagalit ka sa Diyos? Kadalasan ba? Minsan, ganito yung nagiging laman ng ating panalangin. Lord, bakit mo naman kami pinahihirapan? Bakit mo ako pinarurusahan, Panginoon? Bakit ako? O kung hindi ikaw, sino ang gusto mong parusahan? Masasagot mo din ba? Yan. Bakit naghihirap tayo? Bakit? Para bang ang mas madali sa atin, no, na o kaya okay lang sa atin na yung iba ang naghihirap kaysa tayo. Samantala, no, sa Ebanghelyo naman, itinuturo naman sa atin dahil nga nakita ng mga alagad, ganito makipag-usap pala si Jesus. Ganito pala siya magdasal. Unang-una, punong-puno ng pagpapakumbaba kapag nagdarasal. Kaya nga sumaamin, no, nawa, ang kalooban mo nawa ang mangyari. Yung lahat ng papuri, no, ay ibinibigay. Hindi man naiintindihan pero yung mga nangyayari
Pero ganun yung kanyang panalangin na sana matuto din siyang magpatawad kung paano siyang nagpapatawad. So ngayon, paano at ano ang nilalaman ng ating panalangin? O kapag nakikipag-usap ka sa Diyos, ano ang sinasabi mo? Yung minsan laging kinukumpara yung sarili, no, sana iba na lang yung naging asawa ko, sana yun na lang naging anak ko, sana sila na lang, sana mayaman din kami, sana wala yung pagpapasalamat, di ba? Yung salamat sa mga biyaya sa araw-araw. Kaya lang, Lord, ang hirap ng buhay, sana yumaman ako, Lord. Sana magbayad na yung may utang sa akin, Lord. May nagdarasal ba ng, sana makapagbayad na ako ng utang, Lord? Meron bang nagdarasal na ganyan? Wala. Pag nakapangutang na kasi, umiiwas na sa inutangan. Kaya yung inutangan, labis-labis ang sana magbayad na yung may utang sa akin. Pero walang bihira o sana meron, no, na Lord, tulungan mo akong makapagpatawad ng may utang sa akin na hindi ko na siya sisingilin kasi patatawarin ko na siya. Wala. Sabi, madapa sana yung may utang sa akin, Lord, para matauhan. So ngayon, babalik ko. Ano ang natutunan mo at paano ka magdasal? Kasi yan din ang pwede mong maituro sa mga batang nakakakita sa iyo. Sana kapag lumapit sila, katulad ni Jesus, pag nagsabi, no, turuan mo rin po kami magdasal. Minsan pag nag-i-street mass tayo, marami yung mga matatanda na hindi pa marunong mag-antanda ng krus. Nalilito pa kung kaliwa ba o kanan. Gaganon na lang. No? Kasi hindi nga nasanay. Hindi natuto. Walang nagturo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. No? Lahat po tayo, katulad sa Ebanghelyo, lumapit lang tayo kay Jesus, paturo tayo kay Jesus kung paano manalangin. Dahil sa pananalangin, ituturo din kung paano tayo haharap sa Kanya, kung paano tayo kikilos sa harapan ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Amang nasa langit.